Ano-ano ang mga kaganapan sa isang linggo hanggang 4 na linggo ng edad na mga grayling? Pwede bang gamiting alternatibong hide ang mga artificial Carabao grass or kaparehong grass mat na gawa sa plastic? Ano-ano bang mga pagkain at feeds ang dapat ibinibigay sa mga bagong hatch na graylings? Kailangan pa rin bang parating nililinisan ang grayling nursery pan? Dapat din bang magsagawa ng water changes? Bakit ang mga graylings ay hindi sabay-sabay lumalaki? Meron kasing ibang graylings na parang hindi na talaga lumalaki. At meron naman na mas mabilis talagang lumaki kaysa ibang mga graylings. Gaano naman kadalas mag-molt ang mga graylings? Ano-ano ang palatandaan na nagmo-molt na o kaya kamumult pa lang na graylings? Sa The Urban Crayfish Farmer video number 15, i-share ko lang ang mga development ng aking mga graylings na nasa 4 na linggo ng edad. Sa video ring ito ay i-share natin ang mga magandang experiences at pati na rin ang medyo mga pumalpak sa una natin encounter sa pag-aalaga ng graylings. Sa edad na 4 na linggo, ang mga sizes ng mga graylings ay lumalabas na iba-iba ang paglaki. Ang average size ay nasa mga 18 to 25 mm or 3/4 to 1 inch. Meron din mababa na nasa mga 6 mm at 18 mm or 1/4 to 3/4 inch. Meron mga 10 sigurong mga shooters na nasa 1 inch na ang laki. Ulitin ko po ulit ang aking mga disclaimer bago tayo magpatuloy. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na kinoconsider ko pa rin ang aking sarili na newbie sa pag-aalaga ng crayfish in general at urban home crayfish farming in particular. Ang aking mga i-share sa aking mga video ay aking mga na-research sa ARC Crayfish at ang aking personal na mga experience lamang. Karamihan sa aking mga crayfish setups at paraan ng pag-aalaga ay umubra po sa akin. Siguro naman po na meron din naman iba-ibang paraan ng pag-aalaga ng iba, lalo na sa mga eksperyensado na mga crayfish growers at farmer. Pero sabi ko nga, sa bandang huli, depende pa rin sa inyo kung ano ang mas maganda para sa inyo at base yon sa inyong mga resources at nakuhang mga experiences. Gusto ko lang i-share ang aking mga personal experiences para sana makatulong din sa mga kapwa kong nag-uumpisang mag-crayfish farming sa small urban home setup at in general sa ating crayfish farming community. Okay, let's go. Sa pagbalik tanaw, matatandaan na nag-release ako ng mga bagong hatch ng mga grayling na galing sa 3 mother crayfish sa top trapalpan ng aking DIY 2-level trapalpan. Mas pinili kong i-release ang mga graylings kasama ng 3 mother crayfish sa natural na paraan. Mas naniniwala kasi ako na ang natural na paghihiwalay ng mga ready na mga graylings kaysa nakagawian na pagpag method. Sa paniwala ko ay mas mataas ang survival rate ng mga graylings dahil sa natural na paraan ay walang premature separation ng mga graylings sa mother crayfish na mangyayari. Maghihiwalay lang ang mga grayling sa mother crayfish pag handa na talaga silang humiwalay. Kinumbert ko lang ang top trapalpan para maging grayling nursery pan. Nagdagdag lang ako ng mga grayling hides gamit ng artificial plastic Carabao grass. Pinabayaan ko rin lumago ang mga aquatic plants na hornwort at hydrilla. Nagdagdag din ako ng mga dried talisay leaf. Magsisilbi itong dagdag na hides at ready food na rin gaya ng mga aquatic plants. Hindi ko na tinanggal ang mga original na 40mm at 50mm PVC hides sa trapalpan. Kahit papaano ay magsisilbi rin itong additional grayling hides.
Ano-ano bang mga pagkain at feeds ang dapat ibinibigay sa mga bagong hatch na Kraylings? At pati na rin pagkain pagsapit nila ng 1 linggong edad. Sa mga unang araw hanggang sa pagsapit ng bago mag-2 linggo ay hindi pa kinakailangan bigyan ng feed or pagkain ang mga bagong hatch na Krayling. Sa mga unang araw at unang linggo ng mga Kraylings ay ang mga algae na napadami sa trapalpan na magsisilbing pagkain ng mga Krayling. Pag ang trapalpan ay parating at maghapong na arawan, makikita ang pagdami ng green algae sa tubig. Pero sa ating sitwasyon na naaarawan lang ang trapalpan sa umaga ay walang direct sunlight. Mga kulay brown na algae lamang ang mas malamang meron. Sigurado naman na kahit papano ay may mga algae pa rin. Kulay brown nga lamang. Kita naman sila nakadikit sa mga aquatic plants at sa mga sides at or gilid ng trapalpan. Ang brown algae na ito ang magsisilbing pagkain ng mga Kraylings. Ang mga Kraylings din ay kakainin din ang mga nabubulok na ng mga dried talisay leaves sa ilalim ng trapalpan. Pero pagdating ng pangalawang linggo ay pwede na rin paunti-unting bigyan ng PO2 feeds ang mga Kraylings. Padagdag ng padagdag lang habang lumalaki na ang mga Krayling. Sa umpisa ng pangalawang linggo kung saan pinapakain na ng mga Kraylings ng PO2 feeds, alalay lang muna ang pagbibigay para maiwasan mapollute ang tubig at maiwasan din ang ammonia buildup at spikes. Pagdating ng pangalawang linggo, sisimulan pakainin ng PO2 feeds ang mga Kraylings. Iniiwasan din pakainin ng mga ibang klase ng pagkain para hindi mapollute lalo ang tubig sa nursery pan. Kinakailangan ba talagang linisin ang tubig pati na ang pag-water change sa nursery pan? Sa stage na ito ay iniiwasan munang talagang linisin ang nursery pan. Kagaya ng pagsaipon sa mga naipong dumi sa nursery pan para maiwasan na pati mga maliliit na Krayling ay masama sa pagsaipon. Ang mga debris naman talaga sa nursery pan ay karamihan ay mga nabubulok na dried talisay leaves at mga hindi na uubos na feeds. Magsisilbi rin naman ang mga ito na pagkain na rin ng mga Kraylings. Sa ngayon ay mas madalas tayong mag-water change pag mag-umpisa na tayong magpakain ng feeds sa mga Krayling. Merong mga pangunahing dahilan kung bakit mas madalas tayong mag-water change. Una ay gaya ng nabanggit ko na hindi tayo pwedeng magsaipon at alisin ang mga naipong dumi at hindi naubos na pagkain. At pag nagsaipon nga ay mapapasama sigurado ang mga maliliit pang mga Kraylings. At siguradong mabubulabog din sila at dagdag stress pa ito. Pangalawa ay sa aking personal initiative lang ito. Pagdating ng 2 linggo sa pag-uumpisa ng pagpapakain ng PO2 feeds, sadya kong dinadamihan ng pagbigay ng feeds. Salungat ito sa mga advice at ginagawa ng karamihan na huwag maglagay ng sobrang feed. Sabi nga ng karamihan ay maglalagay lang ng tamang dami na kayang ubusin sa buong araw. Ang problema ko dito ay mahirap naman matyansya kung gaano karami ang ubusin ng mga Krayling. Ang mga mas agresibong Kraylings ay sila lang talaga ang nakakalamang sa pagkain. Kaya ang mangyayari ay ang mga mas maliliit na Kraylings ay magkakasya na lang sa tira-tira. Ito ay kung merong matitira pang pagkain. Ang isang rason pa ay iwas cannibalism. Siyempre kung hindi sapat ang naibibigay na pagkain, mas malamang mangyayari ang cannibalism. Kaya ang aking ginagawa, binibigyan ko ng mas maraming feed sa mga mahigit 2 linggong edad na Kraylings para siguradong lahat ay may pagkakataong makakain. 2 beses ko rin silang pinapakain ng PO2 feeds sa hapon at sa umaga. Sa umaga at sa bandang hapon ang the best time ng pagpapakain. Siyempre naman, may karagdagan akong ginagawa pagkontra sa ammonia buildup at spikes. Dahil nga, mas malamang may mga pagkakataon hindi nauubos ang mga PO2 feeds at naiiwan na lang sa ilalim ng nursery pan at nalulusaw. At sa kalaunan ay mabubulok kasama na dito ang mga nalusaw din mga dried talisay leaves, pati na ang mga pubs at dumi ng mga Kraylings.
at siguradong mataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng ammonia buildup at spike. Pero pag mataas naman talaga ang ammonia sa tubig, andyan naman ang mga palatandaan, kaya siguradong mapapansin naman talaga at hindi dapat pinapabayaan. Dahil nga madami tayong magpakain, siguradong pagdating sa umaga ay nagkakaroon na ng mga maraming bula na sanhi ng ammonia sa mga paligid ng water pools at water drip at sa mga gilid ng nursery pond. Talagang kitang-kita naman ang palatandaan na ito. Resulta naman talaga ng mataas na ammonia sa tubig. Kaya hindi na ito pababayaan mag-water chest na agad-agad. Dahil nga maramihan tayong magpakain ng feeds, syempre kinakailangan din mas madalas ang ating water change. Regular na talaga akong nagwa-water change sa ating nursery pond. Halos everyday. At pag may makitang naiipon na bula sa nursery pond, pag nag-water change ako, sa umaga ko ito ginagawa, mga 20% to 25%. Paalala lang, huwag gawin itong exercise na ito pag maliit lang ang inyong aquarium o kaya trapal pond. At huwag na huwag din gagayahin if wala ka naman talagang extra time para ma-monitor at mag-water change. Huwag na huwag mong dadamihan at dalasan ng pagbibigay ng feeds sa mga krelings pag hindi ka komportable sa mas madalas na water change. Paalala po, ang exercise na ito ay pansarili ko lang ginawa. Sa ngayon, umuubra pa naman. Pag medyo alanganin po kayo, stick na lang po sa standard at nakasanayan ng pagpapakain ng mga krailing. Sabi ko nga, ang exercise na ito ay mas nangangailangan ng mas maraming atensyon at effort at kailangan din ng mga pauntrang paraan sa ammonia buildup at spikes. Ang aking kadahilanan sa experimental kong gawain na ito ay dahil sa tatlong kadahilanan. Una, mas maraming pagkain sa mga krailings. Siyempre, mas malamang ang mabilis na paglaki ng mga krailings. Pangalawa, pag maraming pagkain para sa lahat, mas maiiwasan ang mga food fights. At ang pangatlo, pag parating busog ang mga krailings, maaring maiwasan ang mga cannibalism. Siyempre naman, iba pa rin pag marami kang resources at meron kang mas marami at mas malalaking pond. Okay, ang mga krailings ay hindi nga sabay-sabay ang paglaki. Meron parang hindi na lumalaki at meron din sobrang mabilis ang paglaki kaysa ibang krailings. Base sa mga researches at mga sinasabi na rin ng mga experienced growers at farmers, meron talaga mga krailings na mas mabilis lumaki kaysa iba. Ito yung mga krailings na mas dominante at siyempre mas maraming share sa supply ng pagkain. Ito rin yung mga krailings na nakapag-establish na ng teritoryo at nakakuha ng magandang taguan or lugar na parating may pagkain. At kasama rin sa lugar or area na pwedeng mas safe na lugar para mag-molt. Ang mga fast growers na krailings na ito ay tinatawag na shooters. Meron talagang mga mangilan-ngilan shooters sa mga trailing batches. Pwede pang mas marami, depende talaga sa habitat. Maluwag at malaking habitat, maraming mga hides at walang overcrowding ay siyempre mas conducive sa mabilis na paglaki ng mga trailing. Naobserbahan ko rin po na ang mga mas malalaking trailing or shooters ay parating nakatago lang at naka-safety sa kanilang mga teritoryo. Paminsan-minsan nakikita silang lumalabas para kumain. Pero mabilis din bumabalik sa kanyang teritoryo pag nakakita ng tao o kaya naiistorbo. Karamihan naman sa maliliit ay mas malamang ay nasa labas lang or pilit na sumisiksik lang sa mga gilid-gilid na taguan. Itong mga maliliit na krailings ay ang mga parating nabubuli at itinataboy palayo sa mga magagandang taguan at parati ring itinataboy or inaagawan ng pagkain. Dito makikita na importante ang malaking habitat at maraming hides at siyempre walang overcrowding. Okay, next na ay ang molting process. Ang pinakamagandang palatandaan kung magmumult na or kakamolt pa lang ang isang krailings ay ang white spot sa ibabaw ng head ng krailing. Ang tiyan ng mga krailings ay nasa bandang head din nila. Mas madaling makita ang white spot na ito sa mas malalaking krailing. Ang mga crayfish ay meron silang imbakan ng calcium sa kanilang stomach. Ang tawag sa naipong calcium na ito ay gastrolites.
kinukuha yung calcium sa lumang shell. Ang gastrolids ay naiipon na calcium galing sa lumang shell na kailangan papalitan na. At pag nagmold ay ibinabalik ang naipong calcium sa bagong shell para tumigas. Kaya ang white spot na ito ay palatandaan kung magmumolt na or nakakamolt pa lang ang isang grayling. Mas madalas magmolt ang mga graylings kaysa mga juveniles at adult crayfish. Dahil nga sa stage na ito, ang mga graylings ay mas mabilis lumaki kaysa mga juvenile at adult crayfish. Pag nagmolt ang mga graylings ay mas malamang nagdodoble rin ang paglaki nito. Pagsapit ng 4 na linggong edad, ang mga graylings ay karaniwang nasa mga 25 mm or 1 inch na ang laki. Okay, pagsapit nga ng 4 na linggong edad, ang mga graylings ay lumaki na magmula sa sukat na kasinlaki lang ng butil ng bigas. Lalaki na ito ng mga 25 mm or 1 inch. Pagdating sa panahon na ito, ang nursery pan ay naging overcrowded na sa mga lumaki ng mga graylings. At siyempre, mas madalas na rin ang pag-aaway ng mga grayling. Kailangan na silang i-size sorting, i-segregate at i-relocate. Ito po ang magiging topic natin sa ating next video. Sa ngayon, hanggang dito na lang ang ating video number 15. Salamat!